Hey everyone and welcome back sa ating channel. Once again, ako po si Jay and for today's video ay pag-uusapan naman natin ang mga tips kung paano mga gagawin if kasama natin ang baby natin or yung mga chikiting natin or si ate at si kuya na maliliit pa pag tayo po ay nagta-travel. Bago po natin simulan, I just wanted to say hello everybody from Winnipeg, Manitoba, dito sa Canada. Andito po tayo for a very short stay, a very short layover, and I just wanted to appreciate your zone. Ang ganda-ganda po. And on the way here, a few nights ago when we were coming on this side, guys, dito sa Manitoba, ang ganda ng aurora or ng northern lights nila. So, I'll show you here the few shots na nakuha namin up in the air at 35,000 feet. Ang gaganda, guys. So, I love your area for this and ang babait ng mga tao dito sa Winnipeg. So, hello po sa inyong lahat dyan. Alam niyo po ba na maraming mga parents ang take advantage to travel habang maliit pa ang mga babies nila? Yes po. Habang ang baby or ang infant na under 24-month-old ay maliit pa, ay pwede niyo po silang isama sa aircraft or sa airplane sa inyong mga biyahe nang hindi po kailangan magbayad ng full fare sa airline. Bale, sa certain airlines po na katulad ng mga to, may iba't ibang rules po sila when it comes to having their babies or infants on board. Yung iba po, zero payment or wala po kayong kailangan bayaran. Yung iba po, 10% of the fee and yung iba po ay tax lang po. So, it really depends kung anong airline ang sasakyan ninyo. It's really good to reference to the official website ng airline na sasakyan po natin. And saan naman po kayo uupo si baby? So, may dalawang options po tayo when it comes to traveling with our little ones or our infants. So, since under 24 months pa lang po si baby, may dalawang option po yan. So, yung first option po is to become a lap-held infant. Ibig sabihin po ay yung mga baby ay karga-karga lang or buhat-buhat lang ni mommy or ni daddy upon traveling. Like, the whole entire duration of the flight ay buhat lang po nila si baby. Or yung pangalawa ay pwede naman din po mag-avail ng seat for baby kung saan pwede po magdala ng car seat kung saan doon po natin ilalagay si baby all throughout the flight. Pwede rin po yon. So, yung fee ay hindi ko po sigurado kung magkano. You can always ask your specific airline kasi it also varies kung magkano car seat for an extra seat. Just make sure lang po na upon check-in ay ma-emphasize po kung alin yung boarding pass ni baby. So, meron po yung ibang airlines na binibigay yung full boarding pass na nakalagay yung name ni baby or name ni mommy or daddy tapos nakalagay yung code na infant. Or, yung iba naman po ay stub lang po or maliit lang po na paper na naka-dictate or naka-indicate sa boarding pass ng mommy or ni daddy. Kailangan po yun kasi syempre when it comes to security, hahanapin din po nila asan yung boarding pass ninyo and asan yung boarding pass ni baby. And ganun din po sa boarding. So make sure para iwas hassle or iwas aberya ay doon pa lang po sa check-in counter ay i-check nyo na po kung nandun na po lahat ng boarding pass ng lahat po ng magta-travel sa group or party ninyo. Ang iba naman pong airline, ang ginagawa po nila ay isinusulat na po or nakasulat na po mismo doon sa boarding pass ni mommy or ni daddy na nakalagay infant lap held. So always take note po it's either may sarili po silang boarding pass or it's either may stub po na nakadikit dun sa boarding pass ng isa sa mga magulang or nakasulat na po mismo sa boarding pass ng isa sa mga magulang ang lap-held infant. Para po at least pagdating po natin sa immigration or pagdating po natin sa security ay naka-indicate po na may infant po tayong kasama. Ang isa sa pinaka-importante na gusto ko sanang i-emphasize ay upon check-in or even upon booking ay pwede nyo na pong i-request agad ang bassinet or baby bassinets na tinatawag kung saan doon po natin pwedeng ilagay si baby sa mga long-haul flights natin or yung mga times na gusto lang pong mag-relax ni mommy and ni daddy na hindi buhat si baby. Bale, very limited lang po yon sa loob ng eroplano. Depende po kung gaano kalaki ang eroplano and depende kung ilan lang ang available sa loob ng eroplano o kung ilan po ang baby na pwedeng makapag-reserve nun. Upon booking po, pwede nyo na pong ilagay siguro sa comment section nung booking ninyo or even upon check-in na pwede nyo i-request kung pwede po ang baby bassinets. In that way, hindi nyo na po kailangan po at si baby all throughout the flight and makakapagpahinga ng konti si mommy or si daddy. Although, syempre, marami din pong responsibility na nakalakip doon. So, i-brief po kayo ng flight attendants if ever po na nakuha po ninyo yung seat na may baby bassinet side.
And as we continue, ay ito po yung mga important tips na gusto ko pong i-share pag nagta-travel po tayo kasama si baby or even yung mga little ones natin. Little ones, ibig sabihin over 2 years old na po sila pero maliliit pa po sila, or even, to be honest, they're still our baby kahit naman po malaki na sila. Pero sa mga bata po na flyers natin, here are the best tips. So yung tip number 1 po natin ay make sure po na pag nagpapack po tayo ng mga gamit ng mga babies natin, ay make sure na meron po tayong maraming extrang diapers, maraming extrang pagkain nila, and also mga extrang damit nila. First of all, consider po natin lagi ang aberya. Hindi po mawawala yon. It's very nice kung wala pong aberya sa mga flights natin, pero it's also better to make sure na meron tayong handa if ever man na merong delay sa flights natin or cancellation or yung mga reassignments or yung mga kung ano-ano pang aberya. Ang pinakaayaw niyo pong mangyari ay maubusan po ng food or diaper si baby habang nasa airport po tayo kasi kulang po yung dala natin or sakto lang po yung dala natin. And it's very inconvenient kasi hindi po lahat ng airport ay meron pong benta na diaper or meron pong resources para makakuha po ng baby foods or baby clothings or whatever pag po nasa airport nila tayo. At the same time po, sa loob ng eroplano ay hindi rin natin sure kung malamig ba or mainit ba. So you make sure na pag binibihisan po natin si baby natin ay enough layers lang po compare doon sa temperature ng eroplano. And make sure na magdala po tayo lagi ng sweater or ng coat ni baby if ever man na lumamig, or yung mga baby blankets nila. Just in case lang po na pag super init, at least hindi po sila masyadong nainitan, or pag super lamig po sa cabin, ay at least meron po tayong layers na pwedeng ipasuot po kay baby. Pagdating naman po sa airport security, as a tip number 2, ay make sure po na depende po kung anong age ni baby na dala ninyo, no? So kung ang baby po natin ay under 24 months, liquid exempt pa po sila. So, ibig sabihin, kahit over 100 mils po ang dala ninyong milk or formula for baby, ay okay lang po. Although, itetest lang po and isa-swab test lang po ng mga officers yon. And or, pag ang baby naman po natin ay over 24 months, ay kailangan naman po nilang mag-comply sa 100 ml restriction. So, depende po kung anong age ni baby na buhat or dala natin, or kung may dala tayong isang infant and isang toddler, ay make sure lang po na i-declare natin or sabihin natin sa officer kung alin mismo yung para kay baby na maliit, ano yung kay baby na over 2 years old. Karamihan po na ginagawa ng parents traveling with babies over 2 years old ay dinadala po nila yung mga formulas nila in powder form. And then pag after po ng security, ay doon na lang po nila tinitimpla yung milk ni baby or yung mga drinks ni baby. And when it comes naman po to water or hot water, ay pwede naman po tayong humingi or magbayad for like few cents sa mga cafe or coffee shops na meron sa loob po ng airport. Tip number 3, paano naman po yung mga babies na may special diet or dietary restriction? Kahit over 2 years old pa po sila, ay exempt din po sila when it comes to going through airport security. The only thing is that you just have to explain it to the officer, and yung ibang airport sa ibang bansa ay nagre-request po ng doctor's note. So you make sure na backed up po kayo ng doctor's note kasi hindi po natin sure kung hihingian po tayo ng doctor's note regards dun sa food ni baby or hindi. Dito po sa Canada, hindi po tayo hinihingian. So kung meron pong special diet sa baby or dietary restriction, you just have to explain it to the officers and then they will do a test on the baby foods. Yung iba naman pong bansa, I think they're more strict than the others, so hihingian po kayo ng doctor's note, no? Para i-prove lang po na yung baby nyo ay may dietary restriction po. So, yung iba po kasi nagdadala ng medicated food or yung mga food lang na allowed kainin ni baby, or si baby may allergy, so yun lang yung allowed niya na i-consume. So, yun po mga types of situation, just make sure lang po na backed up kayo syempre ng food na dala ninyo for baby, and at the same time ng doctor's note. Pero hindi naman po lahat ng airport or hindi naman po lahat ng security ay hinihingi po yung note na yon. It's always better to have it ready and handy just in case, kaysa naman po mawalan ng food si baby on board.
Tip number 4, how to keep our babies or our toddlers busy during the flight. So, karamihan po sa atin na mga lumilipad kasama si baby, medyo alam na po to na to always bring an extra set of toys or coloring book na pwede pong pagkabisihan ni baby sa flight natin. Lalo na po yung mga toddlers, yung attention span po nila, super ikli lang po niyan. Kaya, make sure to bring ample amount of entertainment for them. Hindi po kasi lahat ng eroplano meron pong entertainment system kung saan pwede po silang manood ng movies or maglaro ng games. Yung iba po kasi wala po silang monitors pa nga So you have to like download yung mga entertainment system app ng airline na yon sa inyong mga tablets para po makanood po tayo doon. So always, if ever you have kids tablets, always make sure to ask the agents kung ano po ba yung app ng airline na yon para if ever man na wala pong mga monitor na nakalagay sa likod ng headrest ng aeroplano or ng mga seats sa aeroplano, ay at least meron po tayong app dun sa mismong tablet natin. And that way, makanood pa rin po tayo ng mga entertainments, movies, TV shows, yung mga ganon, or even games for our little ones. And pangalawa po, hindi po kasi lahat ng airlines nagbibigay po ng mga, alam mo yung kids package para po pagkaabalahan or pagkabisihan ng mga bata. So, kung sakali man po na aware kayo na magta-travel po is kasama mga bata, it's always a good idea to bring yung mga coloring books for them and also yung mga toys for them na hindi naman super ganun kaingay pero at least something na pagkakabisihan ng mga bata. Although please bear in mind na pag magdadala po tayo ng crayon or paint or kung ano man po na pwedeng ipangkulay ng mga bata, to make sure na washable po sila or to make sure na hindi nila gagamitin yon sa interiors ng aircraft. Kasi pwede po tayong ma-charge ng vandalism sa loob po ng aeroplano kung sakali man po na ang little ones natin ay nag-start na mag-paint or magkulay-kulay sa tray table or dun sa wall ng aircraft natin. So, meron po akong case na ganyan before, isa pang child na nagpe-paint, tapos yung mommy sabi, oh, it's water, it's washable naman. So, nung before po mag-descend, ina-ask ko na po na clear up na niya or i-clean up, hindi na po niya kaya kasi nag-dry na yung paint, tapos as in lahat ng tray table na nalagyan ng paint, yung wall nalagyan, and I had no choice, I had to report it. So I think na-charge po sila ng vandalism when it comes to that. So be mindful of those things na dinadala na pwedeng pagkaabalahan ng ating mga little ones, okay? Tip number 5, always be aware po as parents that kids may experience or babies may experience clogging of ears pagdating po sa takeoff, pag-descent, and pag-landing natin sa aeroplano. Ano po ibig sabihin nun? So there are certain times na yung mga ears po natin ay hindi masyadong nakaka-adjust sa pressure ng aeroplano or ng air na meron tayo and nagka-clog po yung ears natin. And therefore, it can also cause pain, lalo na sa mga babies natin, and kaya madalas umiiyak sila pag take off or pag palanding na po tayo. Kasi po, yung pressure po sa tenga nila hindi agad-agad nakaka-adjust and that would cause so much pain to them. Ano po ang pwede natin gawin during those times? So, ang pinaka-best po natin na pwedeng gawin, especially when it comes to having our infants with us, ay to feed them. So, it's important na gumagalaw po yung panga nila or yung jaw nila when it comes to takeoff and landing. In that way, mas nakakapag-balance po siya sa pressure ng air. And or, make sure na yung mga toddlers natin ay nag-chew or nag-feed din po sa bottle nila. Or if it's little ones like kids na po, na kaya na po nila yung pagsaswallow, ay to try to swallow, or kung gusto nyo po and okay lang po ninyong bigyan yung mga kids ng gum, bigyan niyo po sila ng gum so that they could continuously chew. It would help, and even po sa ating mga adults, it would help adjust and also it would help balance our ear pressure as we are taking off and also as we are descending. Kasi yun po yung dalawang instance or yung tatlong instance kung saan tayo po ay nag-iiba ng level ng altitude sa ere, and syempre the higher that we go, iba-iba po yung pressure sa tenga natin. And even as flight attendants po, kahit po araw-araw or madalas kami lumilipad, we still experience them. So as a very personal note, try to practice yung swallowing or yung paglunok, and also pag yung
pag ganun po, yung pag-move ng jaw, or also chewing a gum is also helpful. Or for sa mga babies po natin or sa mga infants po natin, feeding is the best thing to do. Ibig sabihin po, padedehin po natin sila either sa bottle or even po sa kung nagbe-breastfeed pa po tayo. Pero always take note na pag umiiyak po yung mga baby natin ng ganon, ay they could also maybe experience the clogging na tinatawag na yon. And lastly, tip number 6 is kung po nasa aeroplano na po tayo and need po natin or required po tayong mag-diaper change kay baby, open naman po yun. Pwede po yun. So, first of all, yung seatbelt sign ay naka-turn off para naman po safe tayo maglakad sa aeroplano. And secondly, pag nandun na po tayo sa may lavatory, i-ask po natin yung flight attendants kung meron po silang bag for the diaper. Kasi normally po ay binibigyan po ng flight attendants yung mga parents ng garbage bag na tinatawag or yung mga blue bags na nakikita ninyo sa airplanes, at doon po ninyo pwedeng ilagay yung dirty diaper ni baby. Ibalutin nyo po doon bago nyo po itapon sa basurahan sa loob ng lavatory. Kasi po, kung ilalagay lang po natin siya doon nang wala po yung bag na yon, ay syempre pwedeng may tendency na mangamoy, and or pwedeng pag nag-open yung diaper ay baka po alam niyo na, medyo hindi po siya hygienic. Tapos, pangalawa po, hindi po lahat ng lavatory ay merong changing table or baby changing table na tinatawag. So, it's also good to ask the flight attendants pag po binibrief nila tayo pag nag-board tayo, kung saan po yung lavatory na merong baby changing table. Also, syempre, every time po na nagbo-board tayo ay since priority naman po yung may mga babies na pumasok muna at ibibrief po tayo ng mga flight attendants, ask them questions po, lalo na kung first time nating mag-travel with baby. Kung may mga concerns po kayo or kung meron po kayong curiosity na gusto pong masagot, ask them po because that's the best time for them to tell you kung ano po yung sagot dun sa concerns natin. Alright? Kaya nga po tayo priority na papasok para po mas more time po yung pwede nilang ibigay sa inyo kung meron man po kayong mga concerns. Although yung iba naman po na mga experienced travelers na with babies, pagdating po nila doon, ay also pwede nyo din po naman i-decline yung briefing na ibibigay sa inyo ni flight attendant. So, kung kunwari, lumapit po sila sa inyo and they start saying the briefing and you don't want to hear it anymore kasi narinig nyo na yun 100 times, you can politely say na, oh, it's okay, I don't need the briefing. Or kung bago man po sa inyo yung airplano, then you can also request for more briefing. It's really up to your conversation with the flight attendants. And that's the reason why kayo po yung mga nauunang pumapasok with your babies para po masettle natin yung seats ninyo with babies and mabrief naman po namin kayo as well. And kung may mga concerns po kayo, ay masagutin po natin yan ng maayos. Alright? So again, salamat po sa panonood. And sana po may mga konting ideas po tayo napulot dito sa video na to. And kung nagustuhan nyo po ang mga suggestions or tips natin, ay please feel free to subscribe, hit the like button, and or kung may kwento man po kayo, just comment down below at kwentuhan po tayo doon. Once again, maraming salamat po sa panonood and I'll see you on the next video.